Magandang araw! Mabuti't kasali namin kayo ngayon sa episode na ito ng Eskwelaro. Ako ulit si Teacher Gretel at samahan niyo kami muli ng Adarna House na magkumustahan, magkantahan at magkwentuhan. Simulan na natin agad sa kumustahan kapag narinig ang lalalala, lalalala. Kunwari kayo may hawak na manibela at kayo ay nagmamaneho. Sige nga, subukan natin. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masya't nagkagalak. Anong kilos? Nagmamaneho. Kumusta kayo? Anong inyong nararamdaman? Sino sa inyo ang inaantok? Mayroon ba sa inyong malungkot? Kayo ba ay natatakot o nangangamba? Sino naman ang masaya? Ano man ang inyong nararamdaman, sana ang mga gawain natin ngayong araw ay makapagbigay sa inyo ng saya. Ano kaya ang araw natin ngayon? Kung kahapon ay Huwebes, ano nga bang araw ang susunod sa Huwebes? Alamin natin sa pag-awit ng isang araw sa isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kung kahapon ay Huwebes, ang araw ngayon ay Biyernes. Sabihin nyo nga, Biyernes. Ang salitang Biyernes ay nagsisimula sa tunog ng parang bola, bata, at baso. Alam na natin kung ano ang araw ngayon. Alamin naman natin kung ano ang panahon. Sumilip na sa labas na inyong mga bintana at tingnan kung anong panahon sa inyo. Kapag nakita na, ikuhit ito sa hangin. Dito sa amin, napansin ko na maaraw, kaya ito ang aking ikukuhit. Tapos na rin ba kayong gumuhit? Anong panahon sa inyo? Kung tapos na, bilangin naman ninyo kung ilan ang tao sa inyong bahay. Tulad ng mga nakaraan, pagbilang kong 10, sana tapos na rin kayong magbilang. Simulan nyo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapos na bang magbilang? Ilan ang tao sa inyong bahay? Kung tapos na, tulad ng dati, magsasanay pa ulit tayo sa pagbibilang. Meron ako ditong chart. Ang chart na ito ay may iba't ibang mga gamit at iba't ibang mga bilang. Ang gagawin natin, itatambal natin ang bawat isa sa mga gamit sa wastong bilang na naglalarawan dito. Halimbawa, itong botones. Ang mga botones ay itinambal sa bilang 10. Bakit kaya? 10 kaya mga botones? Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nga ang mga botones. Isa pang halimbawa, itong mga makukulay na goma. Itinambal ang mga ito sa bilang 8. 8 nga kaya ang mga goma? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang mga gomang ito, kaya itinambal sa bilang 8. Ang mga natitirang gamit, hindi pa itinatambal sa wastong bilang. Ngayon, iyon ang gagawin natin. Bilangin nga ang makukulay na papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ang mga papel? 6. Alin sa mga naiwang bilang ang bilang 6? Ito ba? Ito? Oh, ito. Tama, itong nasa itaas ang bilang 6. Kaya gamit ang yarn, itatambal ko ang mga papel sa bilang 6. Meron pang natitirang 2. Mayroong mga pompom at mga bilang. Bilangin muna natin ang mga pompom. Ilan ang mga ito? 1,
dalawa. Alin kaya ang bilang dalawa? Ito ba o ito? Ano sa palagay niyo? Ituro niyo nga. Ayan, kung itong pinili ninyo, tama kayo, ito ang bilang dalawa. Tatambal ko ulit gamit ang yarn. Ayan, ang natitira na lang ay ang mga bead. At ang bilang 5. 5 nga ba ang mga bead? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nga. Kaya itatambal ko na rin ang mga bead sa natitirang bilang na bilang 5. Ayan, nakompleto na natin ang chart. Ang bilis kong nagawa kasi tinulungan ninyo akong magbilang. Maraming salamat! Ayan, tapos na tayo hindi lang sa pagbibilang, pero pati na rin sa kumustahan. Bago tayo tumuloy sa kwentuhan, kakantahin natin ang awit na maliliit na gagamba. Ang mga gagamba ay mayroon ding gamit na tulad ng yarn. Ang tawag dito ay sapot. Ginagamit ng gagamba ang sapot para gumawa ng kanyang bahay, na ididikit niya ito sa sanga ng mga puno. Awitin na natin ang mga maliliit na gagamba. Maliliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan, tinangay sila. Sumikat ang araw na tuyo ang sanga. Kaya't maliliit na gagamba, ngayon ay masaya. Sana kayo ay masaya din tulad ng mga gagamba. Tapos na natin ang kumustahan, pati na rin ang kantahan. Oras na para sa maikling kwentuhan. Ano nga ulit ang kailangan gawin kapag nakikinig ng kwento? Kailangang ibukas ang mga mata, pati na ang tainga, at ihanda ang sarili. Kung handa na kayo, oras na para makinig sa kwento. Masaya akong makasama kayo ngayon sa isang kwentuhan dito sa Eskwelaro, handog ng Adarna House at The Raya School. Ako si Earl, isang Adarna House storyteller. Tara na, magkwentuhan na tayo. Ngayong araw na ito ay ihahatid namin sa inyo ang kwentong pinamagatang May 10 Pulang Langgam na kwento ni Genaro R. Gojo Cruz at ginuhit ni Tristan V. Yuvienco. Tara na, ating alamin kung saan nga ba papunta ang 10 pulang langgam nating mga kaibigan. May isang pulang langgam na nag-al sa balutan upang humanap ng bagong tirahan. Nakita siya ng ikalawang pulang langgam na may bitbit na puting butil ng kanin. Sumunod sa kanila ang ikatlong pulang langgam na may sunong na isang butil ng pulang asukal. Sumunod sa kanila ang ika-4 na pulang langgam na may kip-kip na piraso ng pandesal. Sumunod sa kanila ang ika-5 pulang langgam na may hilang piraso ng keso. Sumunod sa kanila ang ika-6 na pulang langgam na may hatak na maliit na tipak ng candy. Sumunod sa kanila ang ika-7 pulang langgam na may pasang hibla ng karne. Sumunod sa kanila ang ika-8 pulang langgam na may bit-bit-bit-bit na himaymay ng isda. Sumunod sa kanila ang ika-9 na pulang langgam na may hawak na isang boteng pulot. Sumunod sa kanila ang ika-10 pulang langgam na may kagat-kagat na piraso ng tsokolate. Abala na ngayon ang 10 pulang langgam sa paggawa ng kanilang munting bahay. Iniimpok ang kanilang mga nakuhang pagkain para sa tag-ulan na darating. At diyan nagtatapos ang kwento nating pinamagatang May 10 Pulang Langgam na kwento ni Genaro R. Gojo Cruz at guhit ni Tristan V. Yuvienco. Narito ang ilang katanungan para sanayin natin ang talas ng inyong mga pag-iisip. Ano ang hila-hila ng ika-5 pulang langgam?
Tama, hila-hila ng ika-5 pulang langgam ang piraso ng keso. Ano ang pinaghahandaan ng 10 pulang langgam? Tama, sila'y nag-iimpok ng pagkain para sa tag-ulan na darating. Ilang langgam ang mayroon sa ating kwento? Tama, ang kwento natin ay mayroong 10 pulang langgam. Diyan nagwawakas ang kwentuhan natin ngayon dito sa Eskwelaro. Kung gusto ulit ninyong basahin ang kwento, hanapin ito sa buribooks.com. Ngayon naman, samahan ninyo kaming kilalanin ang isang titik mula sa alpabetong Filipino. Huwag kalimutang magsanay na magsulat at gumuhit. Salamat at hanggang sa susunod na kumustahan, kwentuhan at kantahan dito sa Eskwelaro. Paalam, paalam, tapos nang magbasa, tapos nang magbilang, sumayaw, kumanta. Paalam, paalam, tapos nang tumula, tapos nang makinig, mag-drawing, lumikha. Ano pang gagawin? Bahay ay linisin, kumain ng tama, matulog ng maaga, maghugas ng kamay, at kumaway-kaway. Paalam, paalam, mga katimbahay. Hanggang sa muli. Mag-subscribe sa YouTube channel naming ito para sa iba pang pambatang video.